So ayan mga kadisenyo, no, kagagaling natin dito sa LTO Tuguegarao, San Gabriel. Share ko lang sa inyo yung experience ko, no. Isa sa hindi ko makakalimutang experience ko. Ayan, kung napanood nyo yung isang vlog ko about dun sa aking POP na nahuli ng LTO, o about dun sa violation ko na hindi ko alam na violation pala yun, ay ito ay tinubos ko yung aking lisensya dito sa LTO at kakukuha ko lang. Kaninang alas 10 dumating ako dito, tulad nga ng sabi ko, nagbiyahe pa ako mula downstream Camalaniugan to Tuguegarao kasi dito ko tutubusin yung aking lisensya. Ayan, paalis na tayo, no. At alam nyo po ba magkano ang aking binayaran sa aking violation? Ayan, i-flash ko sa screen. Sa ganun ay patunayan ko sa inyo kung gaano kamahal yung ganung violation, at para na rin sa kaalaman ng nakakarami, para maging aware sila sa kanilang mga sasakyan o sa kanilang motor. Ayan, so yung aking naging violation ay modified horn yung nakalagay doon. So ang penalty noon ay tantananan, so yan, tumataginting na 5,000 pesos plus 10 pesos na yan, nakalagay dyan 10 pesos. So bali 5,010 pesos ang aking binayaran sa LTO. So mabigat sa mabigat, pero kailangan nating bayaran. Sa ganon ay siyempre makuha natin yung lisensya natin. So yun lang, share ko lang sa inyo, makontento na kayo sa inyong motor, kung ano yung nakakabit dyan. Yun na lang, huwag nyo nang baguhin pa o dagdagan pa yung inyong motor, kasi masakit sa bulsa ang katumbas nito kapag nahuli ng LTO. So para akong lalag natin, no, kasi akalain nyo yun 5,000, no. Ilang araw na sahod yun. So bawas sa ipon. Ayan, siya pa sana na pang grocery yung binayad natin, pero ganun talaga. At least lesson learned. Ngayon alam na natin, no. Kaya payo ko na lang sa mga nagbabalak bumili ng sasakyan at motor, makontento na kayo kung ano meron yung sasakyan nyo na nabili nyo. Kung ano yung stock na nandyan, ay wag nyo nang baguhin pa. O kung gusto nyo mabaguhin, mag-consult muna kayo sa LTO o sa mga kakilala nyo na may alam sa batas ng LTO, kung hindi kayo sigurado sa ikakabit nyong accessories, kasi yun yung tawag dito, violation ko. Under siya sa mga unauthorized accessories. Kasi nga nakita nyo yung pinakita ko dun sa isang vlog o sa isang video ko, na yung busina ko na Mac na dual horn ay sumasabay sa aking auxiliary light. Yun yung naging violation ko. So under siya dun sa modified horn, unauthorized accessories. So yun yung naging tawag nito, violation. So yun, bigat sa bulsa yung ganong kalaking penalty. Para akong nag-renew ng
bagong 4 wheels na sasakyan. So yun lang mga kadisenyo, no. Next time alam ko na. Ayan. So yung auxiliary light hindi naman hinuli kasi pasado naman siya, may sarili siyang switch. Sabi ko nga, yung horn lang, ayan o, try natin yung horn ko. Ayan o. So yung horn ko ay ayun, nakabalik na sa stock. So binalik ko na sa stock yung aking horn. Sa isang video ko binalik ko yung stock kasi baka yan nakukuha ko yung lisensya ko tapos pauwi ako ngayon, baka matsambahan na ulit ako dyan sa kalsada, di matiketan na naman ako. Kaya bago ko kinuha yung lisensya ko kahapon pag uwi ko, ayan, binaklas ko na, tinanggal ko na, binalik ko na sa dati nang sa ganun wala na akong violation. So yun lang mga kadesenya, no. Makontento na lang tayo kung anong mayroon sa motor natin o sa sasakyan natin. Ay. So, ayan. Yan lang mga kadisenyo, no. Sana katulong tong video na to sa mga hindi nakakaalam sa ganong violation o sa mga pinagkakabit nila sa motor na mahilig katulad ko. Ay bago tayo magkabit ng accessories sa ating mga motor, alamin natin kung ito ba ay papasa sa LTO, dahil kung hindi, sigurado huli. Ang sabi nga nila, ignorance of the law excuses no one. So hindi ko alam na penalty pala yun or violation yun. Bigat lang sa loob na tanggapin. Hindi mo alam, tapos ganun pala kamahal yung penalty. Buti sana kung 1,000 lang. So alam nyo na, huwag nyo nang baguhin yung disenyo ng inyong motor. Paalala lang, no, sa mga kapwa nating motorista dyan. Yun po ang penalty. Katumbas siya ng wala kang busina. Kasi pag wala kang busina, 5,000 din ang penalty. So, yun lang. Tapusin na natin yung ating video.